Porket malaki yung kinikita mo, malaki din yung magiging savings, yung magiging investment mo. It always boils down sa karakter talaga ng tao. Diba? Napakalaking tulong, napakaganda ng Taiwan kung dito ka mapunta as an OFW. Naging life ko kasi before ako mag-apply sa abroad, nakakataba ng puso, na nakakatulong ako sa inyo, and iba pa rin yung feeling na kayo yung naghirap. Be an inspiration sa iba. So, yun lang, huwag kayong mang-drag down ng ibang tao. Meron akong sisig. Tsaka rice. Actually, sa kantin ako nagsaswaka, guys. And then, bumili ako dito sa 7-Eleven. So, yan. Mag-vlog tayo ulit. Hi. Ngayon, before ako mag-start ng vlog, gusto ko lang magpasalamat and gusto ko lang i-congratulate yung mga dumating dito. So, dito sa company ko mismo na AUU. And hindi ko man kayo kilala ng isa't isa. Hindi ko kilala personally yung name nyo. Pero shout out sa inyo. And if napanood nyo man to, just comment down below. So, sa mga nag-a-apply dyan, so, amazing lang kasi, di ba, nanonood na kayo ng video sa akin dati. Tapos, pagdating nyo dito, sabihin nyo sa akin na pinapanood nyo lang ako, tapos yun, medyo na-overwhelm lang ako and medyo nahiya ako and hindi ko alam if na-meet nyo yung expectations. So, medyo nag-overthink kasi ako minsan. So, nahiya ako minsan mag-upload ng panibagong video or what. Hindi ko alam if kung bakit ganun. Basta ganun lang yung parang naging personality ko. Since maraming nagko-comment again sa YouTube videos ko dito sa YouTube, and na-realize ko din na hindi ko to ititigil yung pag-upload ko ng videos about sa kung paano yung naging journey ko dito sa Taiwan, ano yung mga updates, and sobrang nakakataba ng puso na nakakatulong ako sa inyo, and ang dami nyo na nandito sa Taiwan. Merong engineer sa TSMC, and shout out sa iyo, Kois, and gusto niya makipag-meet, and yan yung sinabi niya sa akin. And then, pagdating dito, naging busy na siya. And naintindihan ko talaga. Ang dami nyo, guys, na nag-PPM sa akin na nakaka-chat ko kayo, sa Pinas pa lang kayo, na gusto nyo pumunta dito. And then, pag nakapunta na kayo dito, is makapag-meet sa akin ng personal. And hindi ko yun i-expect kasi mostly, ang dami na dito na pagdating dito, sobrang maging busy yung schedule nyo, mas piliin nyo na lang na magpahinga sa dorm, lalo na kung malayo tayo sa isa't isa. Except lang if nandito kayo sa company, magka-dorm lang tayo, magka-company tayo, so yun, magkikita tayo araw-araw. Pero if malayo kayo, hindi tayo magkalapit ng company and iba yung province nyo, sobra ding nakapagod mag-travel. For example, lalo na pag night shift ka, galing ka sa pasok, mas piliin mo na lang magpahinga kaysa sa gumala. Mas piliin mo na lang magstay sa dorm kaysa sa gumala kasi magastos din, lalo na pag marami ka rin ginagastusan sa Pinas. Yun. Ayun, sinigway ko lang yon, and naintindihan ko talaga na hindi tayo makapag-meet pagdating nyo dito. So, I hope na pagdating nyo dito, focus kayo sa trabaho. Huwag doon sa katrabaho nyo. Focus kayo kung bakit kayo pumunta ng Taiwan, and magtrabaho tayo ng maayos kasi sobrang napakalaking tulong, napakaganda ng Taiwan kung dito ka mapunta as an OFW. Although hindi ganoon lahat na experience kasi mayroong mga feedback na hindi rin maganda yung naging experience nila dito sa Taiwan. Pero in general, ganun yung naging experience. So, hindi ko din pinupush na piliin nyo ang Taiwan dahil nakikita nyo sa vlogs ko na maganda yung naging outcome ng buhay ko dito sa Taiwan. Kasi, guys, kung ano man yung maging journey ko, probably magkaiba din yung maging journey nyo. So, gaya ng sinabi ko kanina, hindi tayo pare-parehas kung ano man yung mangyari pagdating dito sa Taiwan. Isa lang yung mas make sure ko na yung Taiwan is one of the best countries na pwede nyo mapag-applyan bilang isang OFW. So, yun lang kasi hindi naman natin hawak kung ano na yung maging buhay natin. Basta ang papapayo ko lang talaga is just do good in your job, and huwag tayong masyadong mapagmataas ng tingin sa sarili natin kasi the table will turn. So ngayon, if matuto tayo mapagkumbaba kasi yun nga, we are just foreign workers dito sa Taiwan, and then 'di ba sabi nga ni Lord,
if you know how to, alam yun, kung matuto tayo magpakumbaba, i-bless pa tayo mas lalo. Just do good and be good on your job. So, focus lang sa trabaho talaga, yun lang. Okay, so mas napahaba yung intro ko kaysa sa doon sa vlog ko. Gusto ko lang tong sagutin yung kapwa ko na Bisaya na sabi niya, Sir, unsay recommend nga mag-apply online or walk-in? Mahirap kasi pag taga-province at first time sa Manila, or may i-recommend ka ba na pwede mag-stayhan sa Manila kahit paid space? Sana mapansin. 20 pa yung kapatid ko, gusto ko pa i-try mag-apply sa Taiwan kasi iniisip ko yung saan siya mag-stay kasi wala kami kamag-anak sa Manila. This is a very good question, example. So, hindi ako push. Ang gusto ko lang ngayon sa vlog na to is i-share ko kung ano yung naging experience ko sa pag-apply kasi pareho tayo na hindi rin taga Manila. Yung naging life ko kasi before ako mag-apply sa abroad, basta punan nyo lang to ng ideas. So, hindi ko kasi alam kung ano yung naging situation mo ngayon, saan ka makatira, ano yung trabaho mo, financially, anong meron ka, ganun. Kasi maraming factors kung bakit ka mag-abroad, paano mo push yung abroad, paano yung naging process, paano yung maging challenges mo. So ngayon, gusto ko lang i-share kung ano yung naging steps ko before ako pumunta ng Taiwan. Kasi, merong mga, sinasabi ko ito parate din, na trust the process. So, step by step yan. Huwag nating parang biglain talaga yung sarili natin na kung hindi pa kaya sa ngayon, kailangan mo maging mag-ready, step by step. Paano ba? Okay, ako. Way back before pa, nung nag-college pa ako, gusto ko na talaga mag-abroad. Yung una ko talagang ginawa, nung pag sa province ako, ito yung pwede nyong gawin. So, pag financially okay ka, merong mag-support sa'yo financially, na panggastos mo, yun talaga yung ano natin dyan yun yung parang isa sa mga factors, big factors is yung pera, di ba? So, pwede ka pumunta ng Manila agad, mag-create ka, maghanap ka, mag-search ka sa Facebook or sa kung sino man dyan na sa Google, boarding house, marami dyan, apartment, and piliin mo lang kung legit. Kasi yung mga contact ko sa Manila ngayon, hindi ko na alam if nandun pa, meron pa sila ngayong boarding house. Kumbaga, sa 3 years ko din sa Taiwan, nag-lost contact na rin ako sa some of my friends sa Manila, and hindi ko alam pa kung meron pa silang ma-recommend. Pero, to tell you guys, ang ginawa ko kasi nung ako mismo, before ako mag-abroad, ang ginawa ko is nagtrabaho muna ako sa Manila. Nagtrabaho muna ako sa Manila for 2 years. Para unang rason is para may panggastos ako sa process. And then pangalawa, wala kasi nagsusupport sa akin. I mean, walang backup support na maggasto sa akin para mag-apply ako. So, ang ginawa ko is una nag-ipon muna ako ng pang-placement fee. That's why nagtrabaho muna ako. While nag-ipon ako ng placement fee is nag-apply ako sa agency. And while nag-apply ako sa agency, kinukomplete ko yung requirements ko. So, kailangan nyo double task. Kailangan nyo maghanap talaga ng way na paraan na actually ito yung parang gusto ko din i-push talaga sa inyo. Mas maganda yung pag-apply nyo na hindi kayo masyado naging burden sa ibang tao, na talagang hanapan yung paraan na hindi kayo, especially sa pera, kung kaya nyo pag-ipunan yun muna. Sa ngayon, if hindi pa siya kaya ng budget nyo, hindi naman nawala ang Taiwan eh. Hindi tumatakbo ang Taiwan, and every year, every month, every year, naghahanap sila ng foreign workers na pumupunta dito. So, if you are young, like 20s, 23, 24, and wala kang financial support from your families or wala kang mapagkukunan, kumuha ka muna ng experience, magtrabaho ka muna sa Pinas, kahit anong trabaho, kasi hindi naman kailangan ng hindi naman kailangan ng experience na factory before ka makapunta dito as factory worker sa Taiwan. So, yun yung talagang unang ma-advise ko. If sabihin nyo sa akin na hindi nyo kaya mag-save kasi nga may sinuportahan ka, ganon. So, actually, nakaya ko nga eh. So, pwede ka mag-loan, ganon. Pwede ka mag-loan or pwede ka manghiram. Pero ang biggest risk din kasi sa pag-apply, hindi natin alam is matatanggap ka agad. Okay? Hindi natin alam is matatanggap ka agad because it's been a long process. Pero merong iba, which is, iba-iba kasi yung story eh. Merong pag-apply pa lang nila, na select na sila agad, marami akong marami akong kakilala nga pag-apply pa lang,
ano sila, nasilik na sila agad, nakapag-process na sila kasi kumpleto na sila sa documents. Yun, isa pa yung dapat yung tandaan before kayo mag-apply is kailangan manood kayo ng videos kung ano yung complete requirements. Marami dyan sa Facebook. As in, marami sa Facebook, marami sa YouTube kung ano yung complete na requirements. Sa agency, magpo-post naman sila yan eh. So, yun yung unang gawin nyo, i-complete yung requirements before kayo sumabak sa giyera, before kayo pumunta ng Manila. So, if hindi pa complete yung requirements no, for example, lalo na pag wala ka pang passport, I really suggest na magtrabaho ka muna sa Manila while processing all your documents. Actually, yun yung ginawa ko talaga. So, since ako, wala akong financial support from my family, and talaga, self-support lang yung pag-apply ko sa Taiwan. So, inano ko talaga, talagang yung ginawa ko, yun yung ginawa ko. Nag-apply muna ako ng Manila, nagtrabaho muna ako doon, and it took me almost 3 years before ako nakapunta ng Taiwan. And hindi ako nag-resign hanggat hindi sure na makaalis ako or makapunta ako abroad. Actually, may choose is na Taiwan. So, basta ang target ko lang is makapag-abroad. And Taiwan is yun yung binigay ni Lord sa akin. So, pinush ko na. And it doesn't matter kung ano yung tinapusan ko sa Pinas. Basta importante is mas malaki yung sahod ko compare dun sa Pinas. So, yun yung ma-advise ko sa'yo, Jane. So, yun yung ma-advise ko sa'yo na gawin mo. Pero if may pera naman kayo, it doesn't matter. So, if kaya nyo tustusan, yung panggastos nyo, actually, hindi kayo malalakihan kasi placement fee naman, wala namang, yung, for example, sa company namin, walang placement fee. So, refundable siya. Lahat ng expenses mo, refundable from the passport to NSA. Basta may resibo lang kayo pakita sa agency, refundable yon. Pag member sa RBA, yung company na mapapasukan nyo. Pero pag mga food companies, mga family business, may placement fee talaga yan. Pero pag electronics, din member siya ng RBA, wala siyang placement fee, which is yun yung mas maganda pag mag-apply kayo ng Taiwan. So, pag wala kayong sa financial, wala kayong pera or gano'n, nahirapan kayo, I really suggest na you do the hard work muna. Magtrabaho muna kayo sa Pinas while supporting sa family nyo, while may merong make a habit, talagang make a habit na meron kayong maitabi for the certain na pwede nyong panggastos. Actually guys hindi naman matabi mo talaga na matabi. Kasi yung pag-process ng documents, you everyday naman talagang for example, pag-process ng passport, pag sahod mo, maglaan ka ng 1+, pag-process mo ng passport, then next again, yung birth certificate, next again, ganyan, yung mga history, yung ganyan, and then until mabuo mo siya, until na makapag-submit ka na, makapag-line up ka na sa trabaho, I think it's the most practical way talaga na pag from province ka, and then gusto mo mag-abroad, kailangan mo makipagsapalaran na pumunta ng Manila kasi nandun yung opportunity. Lalo na pag wala kang pera. Kasi ang hirap talaga mag-process pag wala kang ganito. I don't really suggest na, for example, mangutang ka sa relatives mo or what. Kasi, ewan ko, okay naman if meron kayong relatives talaga na abroad tapos maasahan nyo na tutulong talaga. Ang gusto ko lang iparating sa inyo, iba pa rin yung feeling na kayo yung naghirap. Kasi, malay mo, di ba, at the end of the day, alam mo naman natin yung culture natin sa Pinas, yung utang na loob, yung mga ganon, ganyan, di ba? So, para iwas na ganon, make ano na lang, na kayo yung mag-push, maghanap ng way para makapag-abroad. Actually, guys, nag-abroad ako 28 years old. So, from, 20s to, nagtrabaho, ganon, and then, before ako mag-abroad. But, guys, grabe, yung may bago kami sa department namin, kakarating lang nila last week, ang edad niya is 20 years old. Imagine that, senior high graduate siya. Senior high school graduate, hindi pa siya nag-college. And natanggap siya dito papuntang Taiwan. And marami ako nakikita sa TikTok na senior high school graduate at nakapunta siya ng Taiwan. Super amazing, as in, super, na-amaze ako. Kasi imagine, ang Taiwan guys, tumatanggap ng 12 years. Hanggang 12 years ka lang dito, pwede ka ma-extend ng 15 years, pwede ka maging resident. Yan yung parang, yung residency naman is yan yung ongoing process ngayon na kung sino-sino yung pwede. Depende sa performance, ganon. But the fact na pwede ka magtrabaho dito within 12 years and 20 years old ka nag-abroad, imagine 32 years old ka nag-end contract, pwede ka pa mag-abroad ulit. Or hindi ka man na mag-abroad ulit, nakapag-save and invest ka na at your very young age. 32 years old, imagine 12 years. Ako nga, 3 years pala ako sa Taiwan, meron na akong naipundar, di ba? Hindi naman sa pagmamayabang, pero makapundar ka talaga dito, makabili ka ng gusto mo, makabili ka ng yung gusto mo ng mga sapatos na sinusuot lang ng mga middle class,
Kasi 'di ba yung mga Nike, yung mga Adidas, 'di ba yung somewhat pag poor ka, ang gusto lang natin ukay-ukay, mga class A pag nasa Pinas ka. Kasi ako nabilong ako sa poor eh. So ang binibili ko lang dati yung ukay-ukay, class A, yung hindi nga class A eh, 'di ba? Mga Divisoria, ganun. Pero pag dito ka na sa Taiwan, you can buy that with that sahod mo dito. Kasi may extra ka talaga unless maluho ka ng tao, 'di ba? So, yun lang yung masasabi ko based on my experience. Kasi, okay talaga yung sahod dito sa Taiwan. Kahit sabihin mo pa na hindi malakas yung OT yung company mo. Kasi imagine sa sahod ka ng 28, for example, almost is sa sahod ka lang sa Pinas ng 20. Yung 28,000 kasi malinis mo dito in NT, in Taiwan dollar, magkaroon ka na ng almost 50k. Malinis, sabihin natin, malinis na yun na. Pero paano pag may OT ka? Aabot ka ng 60 to 70k. 'Di ba? Per month 'yan. Kung sasahod ka lang sa Pinas ng 25 or kahit 15, 'di ba? Usually 'yan yung sahod, 25, 30. Pero kung sumasahod ko sa Pinas ng 50,000, huwag ka na mag-abroad. Kasi malaki na 'yan. Malaki na 'yan na okay na 'yan diyan sa Pinas. As in, trust me, pag may posisyon ka sa Pinas and sumahod ka ng 50, okay na 'yan kasi ano yun yung career mo. Kung gusto mo career-wise ka, career-oriented ka na tao, stay sa Pinas pag may sumahod ka ng 40 to 50k. Kasi for sure, pag ma-apply ka ng ibang trabaho, mas mataas at tataas pa yung sahod mo, and then tataas ang position mo. Pero if you are like me, na hindi naging maganda, okay naman yung career ko sa Pinas, di ba? I'm not saying, siguro iba lang yung parang naging life satisfaction ko na hinahanap ko pa sa self ko, na gusto ko pa mas bigger and mas maging madali. Hindi naman sa nagmamadali, pero yun nga, biggest factor talaga yung malaki yung kinikita mo kasi mas malaki yung ginagastusan. So, parang ganun siya. So, this is my own opinion, my own based on experience lang. So, disclaimer. So, yun. Kaya I always said na parang kung ano yung naging experience ko, hindi yung pwede na yun yung maging experience nyo na baka sunod sisihin nyo. Kasi nakita ko kasi sa vlog ni Sir Belly, ganito yung ganyan. No, lalo na pag iba tayong company, iba kasi yung mga doon, iba yung maging OT nyo, iba yung maging ganon. Pero, ang tanging mga payo ko lang din, na na-realize ko din, na habang tumatagal ako dito sa Taiwan, na kahit malaki yung sahod ko, hindi talaga yan based sa sahod na malaki yung kinikita mo. It doesn't boil down na porket malaki yung kinikita mo, malaki din yung magiging savings, yung magiging investment mo. It always boils down sa character talaga ng tao. 'Di ba? Sa character ng tao on how you handle your finances, how you handle your money, kung gaano ka frugal. Kung hindi nyo alam yung frugal means kung gaano ka kuripot, kung gaano ka marunong mag-budget ng pera mo. Kasi marami ding mga OFW na naghihirap din after sila nagtrabaho sa abroad. Diba? So, kung gaano ka kagaling, actually guys meron akong, napahaba yung vlog, i-share sa inyo na parang, meron kasi akong friends na, paano daw ako tabi ng pera, ganun. Actually, he's one of my closest friends. Sabi ko, ang finance kasi is too personal. That's why nga, nilalagay yan parati, personal finance. Kasi nga, ang pag-budget sa pera is personal. Hindi ibig sabihin na yung effective sa akin maging effective mo. Why? Because iba yung demand mo sa buhay, iba yung needs mo, iba yung mindset mo. Yung mindset ko ngayon, pwede na maging advance ako kaysa sa'yo or naging late ako kaysa sa'yo. So, hindi siya pwede na kung ano naging effective sa akin, maging effective din sa'yo. Although meron tayong basic rule na may mga basic principles, may mga basic rule kung paano magtabi ng pera. Yun, yun talaga yung ina-apply. Pero at the end of the day talaga, may mga technique, may mga strategy kung paano yung very specific, yung mga very technique na pwede mo ma-apply sa sarili mo na hindi siya applicable sa akin. Pero yung basic is, 'di ba? Yung basic is income less savings equals expenses. Yun yung pinaka-basic principle when it comes to money savings. Unahin mo yung savings mo before ka pumunta sa expenses. Yun yung kung ano yung matira, doon ka magtiis. Doon mo ipasok na kailangan mong maging frugal, kailangan mong i-budget na mag-sustain siya for within 1 month. So, nag-iba na yung vlog ko, guys. Di ba? Sorry. So, nadala lang ako. So, yun lang. Parang ganahan na ako mag-vlog. So, I think that would be all for tonight. Kasi may pasok na ako bukas. And then, uti ko. So, day off ako. Ang dami kong
siguro from now on, i-consistent ko na din ang pagba-vlog. So, yun. So, if may comment kayo down below, I'm so sorry guys. If hindi ako nakapag-shoutout, hindi ako napag-ganon. Pero, I'm really thankful and grateful sa inyo na nanood ng videos, nagko-comment, kahit hindi ko nare-replyan. Tapos, yung nagme-message sa akin sa Messenger. And then, mabigla na lang ako na masalubong ko kayo sa lobby. And then, magme-message kayo sa TikTok na nandito na kayo sa Taiwan. And yun yung isa sa mga parang na-inspired ako, na nakatulong ako sa inyo na indirectly, ayun, na alam yun, iba ang feeling. So, sabi ko nga dati, nagba-vlog ako talaga kasi para kumita ng pera, para side hustle. But now parang iba pala talaga na yung simple na pagsabi niyo na nagpapasalamat kayo kasi pinapanood yun yung vlog ko. Yun, nakakataba ng puso. And yun nga, meron akong isa pa, last na lang to. meron akong isang subscriber na actually na ano siya, na naripat siya. I mean, hindi naman naripat, or siguro yun na talaga yun, naripat na end siya na bigla. And then actually na-upload ko to sa TikTok and then sa YouTube ko yung conversation namin. And gusto niya nga, sinabihan ko siya na would you like to share your story? Bisitahin ko siya doon sa, kasi meron na siyang trabaho ngayon na bago. And sabi niya willing talaga siya. Ang problema ko lang is ako, kasi mas gusto ko magstay muna sa dorm. And ayaw ko munang lumabas ng malayo. Malabas naman ako, pero ayang katamaran ko kasi guys. Natabad akong mag-travel lalo pag ako lang mag-isa, kasi wala akong direction talaga when in terms to travel. Pero yun na, one of these days siguro, bisitahin ko siya. And ayun. So, yun. And grateful ako. Kasi nung time na parang tinawagan niya ako, ang sa mindset ko lang noon is ano yung maitulong ko, kasi wala naman akong power dito sa Taiwan. So, ginamit ko lang yung social media account ko to spread na kung paano siya maka-recover. Kasi sabi niya sa akin, may utang siya sa Pinas, may anak siya na isa, and then siya lang yung provide sa family niya. So, kung uwi siya ng Pinas, ano na lang maging buhay niya doon. So, doon ako na parang, as in alam mo yun, ano tawag dito? Na parang na-touch na kailangan kong tulungan tong taong to. So, hindi ko ito sinabi sa inyo para mag-praise na, hindi. Gusto ko lang is parang, doon ko rin ako humuhugot. Diba? Doon ko rin ako parang humuhugot din. And then, ang ginawa ko lang, I used just my social media account, pinost ko lang siya, and then, doon ako na overwhelmed kasi ang dami pa lang, di ba sabi nila, mga Pinoy, naghihilahan, gano'n, walang tutulong. Pero no, ano pala talaga natin talaga, nature talaga natin ng mga Pinoy ang tumutulong. So, ang daming nag-comment doon, and doon ko na-realize na ang dami palang case na katulad niya. Hanggang ngayon, yung message ko sa TikTok, ang dami, hindi ko pa nireplyan. I'm so sorry guys, and my apologies, kasi hindi ko talaga alam kung paano ko kayo isa't isa na parang pero if na-case kayo na ganyan na parang naripat at nag-end contract, tingnan nyo lang yung TikTok account na yon, marami nagko-comment doon kung saan sila pumunta, kung anong ginawa nila. So yun. So ngayon meron na siyang trabaho, meron na siyang nakapagsimula na siya ulit. And yun, happy na ako, I'm grateful. So hope one of these days mag-meet kami ulit, and then ma-share niya kung ano yung ginawa niya, kung ano yung naging journey niya. After those na bigla siyang pinapirma sa company. Tapos pinauwi siya, gabi yun eh. Talagang, tapos mga middle of the night, tumawag siya sa akin na parang naiyak. So, gabi, nagtaka siya bakit daw siya pinapirma, tapos pinauwi siya agad, tapos binigyan lang siya ng ilang oras mag-impake, tapos dinala siya sa bahay ng coordinator. Tapos doon na siya nagstay, tapos binigyan siya nilang araw na magstay, tapos uwi siya, tapos basta, as in daming so yun na pala yung parang, hindi sinabi sa kanya na niripat siya, ang sinabi lang is, forced resignation. Pero yun na yung guys, parang, kasi pag yun yung ibang other term ng ripat, tinaganda lang, forced resignation. Pero actually, ripat ka nun, na pag the day, sinabihan kang ganito, tapos pinaalis ka, ripat talaga yun. So yun. So, na-share ko lang bigla. So, yun lang. Thank you so much for watching this vlog. Napahaba, as I always said.
sa mga nag-apply dyan guys, tuloy-tuloy lang kayo. Walang easy sa buhay. Lagi nyo nyan tandaan. Walang madali sa buhay. Kung gusto nyo maging maganda yung buhay nyo, kailangan nyo pagdaanan ang lahat ng hirap. Huwag kayong maging maarte sa buhay. Yun yung ibig sabihin. Huwag tayong maging maarte. Huwag tayong maging ma-pride. Kasi hindi tayo mabubuhay sa ganun. Kung ano yung maging trabaho mo, huwag tayong maging mareklamo. Kung lalo na pag wala ka sa tama, di ba? So it's okay to work. Ito pa, you work smart, you work hard, but work smart. So, gamitin yung diskarte sa tama, huwag mapaglamang sa tao. Ang dami kong sinasabi, no? So, yun lang. And thank you so much for watching this vlog. As I always said, always believe in yourself. And God is good all the time. And all is well. Tiwala lang guys. Kung nakaya namin nakapunta dito, nakaya namin nag 3 years na. And i-follow nyo yung mga fellow ko na TikTokers dito sa Taiwan na vloggers, especially si Josh Bradley tsaka si Justin Salas. I highly recommend that you follow these two, Justin Salas and Josh Bradley, kasi guys, nag-update talaga sila kung ano yung mga buhay dito sa Taiwan. Si Josh Bradley, nag-update siya kung saan kayo pwedeng pumunta, ano yung pwedeng sakyan. Si Justin Salas naman, nag-update siya kung ano yung naging buhay niya dito, ano din yung mga pwedeng yung lifestyle dito sa Taiwan, ganon. So, if gusto niyo mas ma-inspire lalo, i-follow niyo silang dalawa. So, yun lang guys. Thank you so much and hope to see you here dito sa Taiwan. And excited ako na kayo naman yung makita ko and makita ko yun sa lobby or makita ko kayo dun sa Taichung. Tapos mag-chat kayo sa akin na, sir, nakita kita dun sa Taichung, sa simbahan, nagsimba ako. So, nahiya yung ganun. So, pag nakita nyo ako, huwag kayong mahiyang lumapit and let's have a chat and ayun lang. Kasi, nakakamiss din mga musta ng mga bagong kababayan na bago lang din nakapunta ng Taiwan. So, and ito pa, be an inspiration sa iba. So, yun lang. Huwag kayong mang-drag down ng ibang tao. May magtanong sa inyo kung masaya sa Taiwan. So, yun, just be an inspiration. Pero hindi ko ibig sabihin na i-fake nyo kung ano naging buhay nyo sa Taiwan. What I mean is be inspiration. Sabihin nyo kung ano naging totoong buhay nyo dito sa Taiwan. Walang mali doon, walang ano doon. And kasi from kung ano yung pinagdaanan nyo, kung may magtanong sa inyo, sabihin nyo yung totoo. Diba? Huwag tayong mag-drag ng iba na parang iano din sila natin na sa facade na talagang lahat maganda dito sa Taiwan. Hindi ganoon na lahat ng buhay, lahat ng ano mo dito sa mga mas maganda. May hardship siya guys, may hardship siya. So, yun lang. So, bye-bye. Bye-bye.